So, sa video na to, ang gagawin natin is kung paano mag-configure ng isang Active Directory and paano mag-install ng isang file sharing role. Una natin gagawin is punta tayo sa server. Magagawa muna tayo ng isang static IP. Search natin CMD. Same sa client, CMD. Ipconfig. So, para sila ng IP. Ang gagawin natin is punta tayo sa virtual machine. Enable natin yung bridge adapter sa client at sa server. Bridge adapter po natin, tapos click lang natin yung default niya. Same sa client, ganun din gagawin natin. Settings, network, bridge adapter, yan. Click OK. Okay. Tapos yan, okay na siya. So, ang gagawin natin ngayon, magagawa tayo ng isang static IP. Ay search natin Windows R, then ncpa.cpl. Same sa client side, ncpa.cpl. Lang natin to, properties, same sa client, properties. Then ito, Internet Protocol version 4. Double click, then is the following IP. So gagawa tayo ng isang sarili natin na IP address. Kunwari, lagyan natin 192.168.0.1. Then, sa subnet mask, click nyo lang siya and then mag-auto na siya. And then yun. Okay na yan sa server side. Dito naman tayo sa client side. Click. Dito sa client side, same sila ng network address. Ang magbabago lang dito is yung last digit, which is the house address. 192.168.0. Lagay natin dito kunwari is 3. Save sa subnet mask, auto na siya, click nyo lang. Then, sa client side, para makita natin, ma-connect natin siya dito sa server, lagay natin yung preferred DNS server is yung IP address ng server, which is 192.168.0.1. Then click OK. Okay. Ganyan. Try natin siya ng iping kung ma-discover na lang isa't isa. CMD. I-config. So, ipiping natin itong IP ng server sa client. Paano gawin is enter ping 192.168.0.1. So, hindi natin sila mapping. Nagre-request timeout. Same din dito sa server. Piping natin yung client 168.0.3. Dito naman, okay naman siya. Pero, may kailangan tayong gawin dyan, which is, i-turn on natin yung network discover nila.
para maping nila yung isa't isa. So, punta tayo sa dito. Then, sharing options. Turn on. Turn on lang natin to lahat. Lahat ng pwede ma-turn on natin. Save changes. Same sa client side. Turn on lang natin siya. So, token sharing. And change it up. Advanced sharing. And turn on natin. Turn on. And turn on. So, make sure na naka-turn on silang lahat. Save changes. Okay. Okay. So, try natin ulit silang ipin. Pin. And try natin silang ipin na ulit. Pin 192. Pin 192.168.0.3. Piping na siya. Piping natin yung client sa server side. Try naman natin yung client. Piping natin yung server. Pin 192.168.0.1. And okay na. Napiping na siya. So, ang gagawin naman natin ngayon is magagawa na tayo ng isang Active Directory. Mag-install tayo ng isang Active Directory. Para natin ma-install yun, hintayin lang natin ito mag-load. And then, ilong ko guys. Add roles. Add roles tayo then. Then next. Kailangan natin siya guys. Ang tagal. Tagal niya mag-loading. Ulitin natin. Ang tagal niya mag-loading. Sa restaurant natin. Wala natin siya mag-loading. Yan. Okay na. Add roles. Okay, next. Role base, next. Ito, next. And hanapin natin yung Active Directory and Domain Services. Then click yes. Then add features. Next. Then next. Restart. Click yung restart. Tapos yes. Then install. Tapos yun. Hintayin lang natin siyang matapos mag-install. Medyo matagal to guys kaya
kailangan natin ng pasensya lang. Tayo natin siya matapos. So, ayan, tapos na siya. Close natin. Pwede natin yung close. Then, promote. Pindot natin itong promote the server to the domain controller. Ay, tama na pala. And dito, magkakait tayo ng add new forest. So, ang ilalagay natin is uh, 3a.com. Then next. So dito sa root domain, kahit anong ilagay nyo. Dito naman sa password is yung kung ano yung administrator password natin, ilagay lang natin. Then click next. Next. So dito sa NetBIOS, hintayin lang natin automatic na siya maglalagay. Ayan, meron na siya. Next. Next. And next. So dito, click lang yung install. Hintayin natin siya matapos. So ito, ilang natin siya guys. Medyo matagal talaga. So, yan, okay na siya. Auto restart siya. Hintayin lang natin. Yan na, nag-restart na siya. Lang natin siya.
Try lang natin siya. Medyo matagal to. Oh, tira, okay na. Sana, okay na siya. So, ang susunod natin gawin is mag-add tayo ng user para makapasok para kay client. Try natin gumawa tayo ng dalawang user. Then, try natin parehas i-open dito sa client side kung maglumpas. So, para gawin yan, tayo lang natin siya mag-loading. Kaya mag-load. Kaya mag-loading pa rin. Dito na ito. Ayan, okay na. Nag-loading na siya. Susunod natin yung gagawin is mag-add tayo ng user. Try natin dito mag-add. Sunod pala natin gagawin is add user. After nyan, mag-GPO na tayo. Click nyo lang to. Tapos, span. Domains. Then, ito. Click yan. Then, group policy objects. Ayun. Mag-add muna tayo dito sa users. Then dito. Under nito, mag-create tayo ng organizational isang AU. Or organizational unit. AU pala. AO. Yun. AU. OU pala. Organizational unit. Pangalanan natin ito ng trabaho work. Tapos, under nito, mag-create tayo ng dalawang user. Lagay natin 3 po.
password. Next, and finish. Then create ulit tayo ng isa. New user. Ito naman is Robert. Yan. Next. So, yung password, lagay. Next, finish. Okay na yan. So, ang gagawin natin, itatry natin itong ilagin sa client side. Para malagyan natin sila, click properties, right-click this PC, then properties. Then, ito, advanced system settings, then click computer name, then change. Lagay lang natin yung domain natin, which is karaho3a.com. 3a.com. Yan. Yan. Dito, ilalagay natin is sa username is administrator. Then sa password is yung password ng admin natin sa server side. Okay. Yan. After nyan, magre-reboot siya. Start. Ayan. Ito. Click yung other user, then ilagay natin yung username ng yung Ivan. Lagay natin yung Ivan. Yan na. Nag-open na siya. Na-promote na natin siya as a domain controller. Good directory. Hit lang natin siya. Successful natin siyang na-open. Check natin. Bawal na siya mapalitan kasi try naman natin is yung isang user naman login natin kung papasok, which is ito, yung Robert. Ito natin. Ito natin password niya. Yan, okay na siya. Nag-success din yung isang user natin. Then, sunod naman natin gagawin is mag-a-apply papalitan natin ng wallpaper itong client side gamit yung server. So, para yung nangyari, ano natin gagawin? Tools. Tayo sa tools, then group policy management,
Ay, una pala natin gawin is mag-create tayo ng folder sa desktop. Pangalan natin ng wallpaper. Tapos drag tayo dito ng kahit anong picture. Kuha tayo dito. Mag-drag tayo ng kahit anong picture dyan. Para lang mapalitan natin yung client. Yan, okay na. Then rename natin ito ng whatever you want. Kung anong gusto nyo yung pangalan. Yan, wallpaper. Lagay na. Then, pasok natin dito. Tapos, right click, properties. Babagawin natin yung sharing niya para ma-access nito. Share this folder. Then, permission, add, search for auth. Yan. Authenticated users. Ito ang i-click natin. Then, okay. Then, okay. Apply. Okay. Apply. Okay. Close. Yan. Dito naman tayo sa tools. Then, policy management. Then, domains, crowd.org, create a GPO, pangalan natin, wallpaper, then click OK, then wallpaper, create natin, right click natin, then click edit, then look for under ng user configuration, policies, then under policies, administrative templates. Look for desktop, under ng desktop, another desktop, then ito, desktop wallpaper. I-edit natin ito. Then, lagay lang natin yung designated folder niya para ma-access. //win HQC. Ito yung ilalagay natin. Ito, HQC 6A 1T MCFA dot garaho3a.com backslash ng wallpaper na folder /wallpaper dot jpg png try natin png right. Okay, check natin kung na png yung wallpaper natin. JPG pala. So, rename natin ulit siya dito. Gawin natin PNG, gawin natin JPG. Click apply. Okay. So, okay na yan. All goods na tayo dito. So, i-insert ulit natin yung supervision na. Okay naman. Add na siya. Yan. Dito, try natin i-restart yung client side. Tingnan natin kung magpapalit yung wallpaper niya. So, natin, sorry.
Cryonics. Oops. Lock screen. So, gagawin natin, recheck natin yung server manager. JPG. Recheck natin. Wallpaper. Edit. Add. What? Okay. Remove. Try natin edit. Authenticated users. Then, okay. Add. Like, double check natin. Baka mali yung nalagay natin na destination folder niya. So, policies, administrative, desktop wallpaper, Win, HQ, C6, A1, TMFA, dot grao3a.com, 3 page, fill natin siya. HQC A1T MF MCFA apply. Okay. Sharing. Share this folder, permission, authenticated user, everyone. Okay na. Try natin ulit siyang i-restart. Natin. Oops, ayaw pa rin talaga. Try natin isang user. User. Ayaw.
stuck din siya. Mali dito. HQ HQ C6 HQ C6 okay naman. Tada. So, try down natin is properties, tapos share, and click on people, posts, check links, integrated users, then click OK, and share. Okay, then close. Edit. Analysis. Let me stop. Stop. See. Okay. Yan. Click OK. Ayan. Fill. Click apply. Okay. Then try natin ito. I-restart. Try natin kung magbabago siya. May bababago. Ayaw talaga. Bakit ayaw? Sige.
Okay. Ayaw na. Ayaw natin. Ulit natin siya i-restart. So, ayan. Okay na siya. Mali lang tayo sa destination folder niya. Okay. Apply na siya. Try natin sa isang user. Kung magbabago yung wallpaper. User. Okay na rin siya. Yung bago na siya. Mali lang talaga yung destination folder natin. So, tapos na tayo sa pag-configure ng GPO. Then, dito naman tayo sa file sharing, sa pag-file share. Para muna natin gawin is punta tayo sa tools. Mag-install tayo ng isang file, Resource Manager. Sa add roles and figures pala din, next. Role base next. Next. Dito, under nitong file and storage services, click nyo yan. Then click itong file and ISCSI services. Yan. Hanapin natin yung file server resource manager. Then click add features. Next. Next. Then restart. Required. Yes. Install. Then, hintayin naman natin siya mag-install. Tingnan natin siya guys. So, ayun, tapos na siya.
Click natin close. Tools. Saka file server and resource manager. Ayan. Server and resource manager. Ayan pa tayo dyan. Una pala natin gagawin is punta tayo sa dito, file storage services, then shares, then create tayo ng new share. Next, custom path, browse. Dito, create tayo ng mag-create muna tayo ng folder. Share. Share. So, local disk tayo mag-draw. New folder. Yes. And refresh. Dito natin. Browse. And test. New folder. And next. Test. Tapos ito. Lagay natin is file share. And next. Next. Customize natin kung tingnan natin ito, pwede nyo palitan kung whatever you want, kung anong gusto nyo access, full control or read, yan. So sa case natin wala na tayong papalitan, so click OK, click next, then create, close. So try natin kung makikita natin dito siya. So, ayun. Dito siya. Kita na natin. Magawa natin. So, after nyan, maggagawa na tayo ng quota. Quota na tayo. Hanapin nyo lang yung file server, resource manager. And then, quota management. Quotas. Dito, mag-create tayo ng quota. Quota path. Dito, lagyan natin is, try natin mag-create tayo. Test quota. Quota test. Lagyan natin. Click OK. New folder. Then quota test. Then click OK. Dito sa define, click natin custom properties. Then lagay natin sa 2 gig. 2. Dito wala na tayong gagawin. Click OK. Yan. Click OK. Then click quota. Org. Then click OK. Yan. Okay na siya. Ready na siya. So, after natin maggawa ng quota, magagawa naman tayo ng isang file screen. Create file screen, then browse for path with test file screen. Click OK, then define custom properties.
file groups muna pala tayo. Gawa muna tayo ng isang file group. Create new file group. Then, try na ilagay file group. Ilagay natin is test. Kunwari, ang include natin is docx, which is a docs. Then, sa files to exclude naman is yung Excel, which is XL, SX, XL, SX. Then click add, click OK. Then sa file screen, create file screen, browse. So, test file screen, then click custom properties, click test, then click OK, then click create. Dito naman, ilagay lang natin is this. Okay. Click OK. Try natin kung ma-exclude at include itong docs at saka Excel file. Click natin copy. Then, this PC folder, test file screen. Then, paste natin. Ayan. Ang nalagay niya lang is yung Excel kasi naka-exclude yung docs kaya hindi siya ma-paste. So, yun. Try natin kung na-access niya ni client dito. Test file screen. Test file screen. Properties. Sharing. Share. This one, add. Click check names. Authenticated users, okay. Then apply, okay. Apply, okay. Close, then refresh. Ayan, dito na. Kikita na rin i-client. Yun lang. Thank you.